Mga kailangan niyong malaman tungkol sa Hong Kong Octopus Card. Ito nga pala yung itsura ng old Octopus Card for adult. At ito naman ang itsura ng child at adult na bago ngayon ng Octopus Card. Para to sa may mga Octopus Card na gusto malaman nila yung laman ng kanilang card, download nyo lang yung Octopus Card sa inyong Play Store or iOS and then click nyo lang yung transactions and balance. Tap nyo lang doon yung card nyo. Make sure na nakabukas ang NFC nyo para makita nyo yung transaction history nyo. Then kailangan nyo i-input yung card nyo doon and then nasa likod lang naman yung account number nyo. Para sa mga old na Octopus Card, need nyo mag-withdraw sa mga Visa ATM card at mag-top up kayo sa mga train, ticket, or MTR station. Ito yung sample ng pag-top up ng card. Bali, ilagay mo na yung card mo doon sa may sign ng Octopus Card. Then, ilagay mo yung pera and then ilagay mo yung amount mo. Magagamit nyo yung card sa mga bus, train, restaurant, even sa grocery or shopping. Saan nga ba nakakabili ng Octopus Card? Pwede kayong umorder sa Klook. Bali kapag umorder kayo sa Klook, meron siyang free na 50 Hong Kong dollar. Take note kapag may kasama kang senior at bata, mas maigi na sa MTR station ka na lang bumili ng card. Kasi meron silang discount para sa mga bus at train. Kailangan ba na tig-iisa kayo ng card? Yes. Sa mga bus and train, kailangan 1:1 po ang paggamit ng card. Pero kung sa grocery or restaurant or fast food, pwedeng isang card na lang yung ipamabayad niya. If ever pauwi ka na ng Pinas at may balance ka pa, pwede bang i-refund? Yes, pwedeng i-refund. Sa mga MTR station, kung i-return mo yung card mo. Required ba na isoli ang Octopus card? Hindi. Pwede mo itong gamitin as a souvenir or pwede mo magamit para sa next visit mo papuntang Hong Kong. Pero kung may malaki ka pang balance sa inyong card, hindi nyo makukuha to kung hindi nyo isasauli yung card nyo. Sana nakatulong ang video namin tungkol sa Octopus card. Kung may mga katanungan, pwede mag-comment. Yun lang. Bye!